Mga kapuso, mamaya po ang alas 12 ng tanghali. Mamaya ulit-ulitin natin yung mga lugar po na iiwasan nyo dyan sa may Manila, lalo dyan sa may malapit sa Quirino Grandstand. 6:36 na po ang ating oras. Silipin natin sapagkat meron po dong Grand Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na ito. At nakatutok na ron si Carlo Mateo. Carlo, ano nangyayari na dyan? Carlo? Hello? Ako itong area ng PM Galaw, Kuyang Melo, sa mga oras na ito, itong patungo ng Ross Boulevard, sarado na yung hanggang makatapat ng National Library. Ito yan dahil sa dami na ng mga bus at mga pampaserong jeepney na siyang gamit ng grupo-grupo, langkay-langkay ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nalalahok ka dito sa Grand Evangelical Mission ngayong araw na ito. Kaya't naagdaman sa mga mukha ng mga narito ng mga delegado ay yung saya nung lang pagtungo sa panal na pagtitipon ngayong araw na ito. Bukod sa mga lugar na ito ay matamaring nagbabantay ang Manila Police District sa mga paligid, mga hotels, dahil nga sa napagalaman na fully booked na yung mga hotel dito sa Maynila dahil sa malaking pagtitipon na ito ng Iglesia ni Cristo dito sa Luneta. So, mga anong oras yung traffic routing? Alas 12, magsisimula tanghali, magkakaroon ng traffic rerouting. Merong mga itinalagang parking area, merong mga itinalagang drop-off points. Itong Kahapan Rojas Boulevard, southbound, yung harapan ng Kalabaw, yung statwa ng Kalabaw dito, yan ang drop-off point. Ano? At kaya yung mga motorista ay pinapaalalahanan na kunin yung alternatibong ruta, yung President Quirino Avenue, patungo na Nagtahan, o yung Taft Avenue, patungo naman sa tatlong mga tulay, Jones, MacArthur, at Quezon Bridge. Yung mga imbis na sa Usmeña naman, maaaring dumaan sa Nagtahan. Sa President Quirino, diretso sa Nagtahan, H. Lacson Avenue, Yuseco, Jose Abad Santos, straight sa diretso sa Bago, Kapulong, at na sa kanilang point of destination. Ano ito nakikita namin sa GMA News TV, Kaloy, na ano ito, mga tolda ba ito o mga upuan? Mga upuan, may mga upuan mga puti. May mga upuan, may mga tolda rin. So marami na mga tao. Ang dami nito Diyan sa mismong yung harapan ng Quirino Grandstand. Napakarami na. Isipin mo pati yung bandaron sa harapan ng DPWH. At marami ng tao na mga miyembro ng iglesia nandiyan ngayon? Marami na. Marami pa. Mga nakita kong bus dito galing pa ng Laguna. Meron pa Karatula, Pasita. Meron pa nang galing sa iba pang mga probinsya. Para as Bicol region, meron na rin mga nagdatingan. Mamaya dadagsa pa ito. Kaya tihadong napaka-traffic po dito lugar na ito. Kaya magandang iwasan doong ilang mga motorista at kunin, gamitin yung mga nababanggit na paulit-ulit ng alternatibong ruta sa pagtungo dito sa lungsod ng Maynila. Marami na rin mga pulis ngayon dyan. Ang pulis, yung grupo ng Iskan Radio Group, no? Ano yun? Ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang radio group. Sila naka-uniforme, kulay itim, meron silang marka na Iskan, tapos may ID sila na may letrang S. At may mga hawak silang radyo. Kanina, rumesponde na sila dun sa naganap namang aksidente dito sa kapaan ng Ross Boulevard kung saan sumemplang yung isang nagbumotorsiklo. Agad po nilang tinulungan niya at tinila sa ospital ng Maynila. May mga ambulansya na rin na ako nakita, naparot pa rito, at siyang nagmo-monitor na rin dito sa paligid ng Quirino Grandstand. Mula po rito sa lungsod ng Maynila, ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 6:41 na po ang ating oras, mga kapuso.